Peace and blessings, mabuhay. This is the podcast and this is E. Today, gusto kong i-share sa inyo, I guess 10 years ago, a decade ago, nagising ako sa sarili kong snore. And I thought, yun na yung end ng aking journey dito sa planet Earth. I was 85 kilos heavy. Talagang malaki. Hindi ako ganun kalaki tingnan, pero mabigat ako. Kasi napaka-unhealthy talaga ng lifestyle ko. Inom, sigarilyo, and kain. Talaga, tapos walang exercise. And yun yung nagtulak sa akin para mag-shift. Kasi yun na nga yun, nagising ako sa sarili kong snore. Nagigising ako actually, parate, sa sarili kong snore. Like, alam mo yun? Tapos with all the feeling of parang nalulunod. Parang nalulunod na yung katawan mo. And naisip ko nung time na yun, kung hindi ko talaga aayusin yung sarili ko, wala talaga. And that is why, nag-research ako as to what are the natural ways to lose weight. At yun na nga yun, napadpad ako sa fasting. Una kong nakita yung fasting, syempre, very questionable sa akin na, magugutom ako, hindi ako kakain. Hindi pwede, baka magka-ulcer ako. And, nag-research lang ako ng nag-research at tagdagbasa at inintindi as to why fasting is the most healthiest and the most organic and the most effective way to lose weight. And I fell in love with the practice. Intermittent fasting yung pinili ko kasi hindi ko kayang biglain eh. So yung paunti-unti lang. I started 12 hours, yes. 12 hours akong allowed kumain, yung 12 hours. Minaster ko muna na, yun na nga yun. Talagang kahit gutom ako, hindi ako kakain. Hanggang sa, eto na, it's been 8 years and counting and I couldn't be more happier. Pero totoo talaga yun guys na minsan, yung change, manggagaling sa mga experiences natin na nakakatakot, na wala na tayong choice, kundi talagang mag-decide to change. Or else, alam natin saan tayo pwedeng pulutin. And that is why I would want everyone to understand na yung fasting po is a lifestyle. Hindi po ito diet-diet lang. So, it's a practice na i-observe mo religiously on a day-to-day basis. Hindi pag-trip mo lang. Kung gusto mo talagang sumakses kung gusto mo talagang ma-reach yung goal mo. And at the same time, ang pinakamagandang effect sa akin ng fasting is, alam mo yung total cleansing talaga. Hindi lang sa katawan, kundi it's mind, body, and spirit eh. Talagang babait ka. Siguro dahil nga mamamatay yung mga parasites sa loob ng system mo. And for me, yung parasites kasi, eto yung mga evil, eto yung parang evil spirit na nagre-reside within each one of us. So as long as hindi ka nagfa-fast, hindi mo kayang i-beat itong mga parasites na to. Parang hindi mo rin kayang i-beat itong, evilness na nagre-reside sa system ng bawat isa. Kaya very holy talaga ang practice ng fasting. I'm really encouraging everyone to research, read, watch, and listen to people, to individuals na makakapagpatunay kung gaano ka-powerful yung practice at kung paano binago ng fasting yung buhay nila. Kasi parang bonus na lang yung maglulose ka ng weight eh. Ang magigain mo talaga, number 1 is the mental clarity. Number 2 is yung mastery towards yourself na hindi ka na yung masyado ka ng strong, mas magiging strong ka talaga sa pag-control ng mga urge, ng mga temptations na alam mong hindi naman talaga makakatulong sa'yo. So, you will really become a better person once you get to master the body, kumbaga. Lalo na yung hunger.
na hindi ka naman talaga maaano kung gutom ka eh. 'Di ba? Kasi ang totoo niyan, 30 minutes. Wala. Maiibsan lang naman talaga yung gutom eh. And then after which, the body will find ways how to create energy using the stored fats or the, mga dirts dyan sa loob ng system mo. And it will just help you live longer. Napaka-powerful ng practice na to. Hindi to magiging mainstream kasi ang totoo niyan, maraming sakit ang mako-cure ng fasting. And the multi-billion-dollar industries, from pharmaceutical to food industry, talagang matatouch yung business nila. Kasi magiging powerful yung tao pag kaya niya na ngayong kontrolin yung hunger niya. Kasi it's really the food that's causing a lot of, imbalance sa system natin. Lalong-lalo na yung mga pagkaing very aware tayong hindi talaga nakakatulong, hindi nourishing sa system natin, and it's doing the opposite. Pero masarap eh, 'di ba? So what? 'Di ba yung iba, bahala na, kayo. Pero para dun sa mga taong gustong mas maging healthy na, para dun sa mga taong gustong ma-improve yung kanilang overall health and wellness, lalong-lalo na yung let's just say you get to take your power back ba. Ngayon ikaw na ang may control sa buhay mo. Kaya mo na ngayon kontrolin yung katawan mo kasi kaya mo nang kontrolin yung urge mo towards pagkain. Pag kaya mo na kasing kontrolin yung gutom mo, kumbaga, yung kain, ang dami-dami mo na rin kayang kontrolin. Super. So, wag nyo na pong antayin na may mangyari pang hindi kaaya-aya sa inyo bago kayo mag-shift ng lifestyle. Kasi, totoo yung sabi ni Dr. Joe Dispenza. You can change out of inspiration or you can change out of desperation. Mas piliin po ninyong mag-change kasi inspired kayong mas maging healthy, hindi dahil kailangan na. Mas mahirap kasi. Totoo, promise, hindi talaga madali. So ngayon na wala ka pang iniinda, umpisahan mo na. Umpisahan mo ng alagaan yung sarili mo. Fasting, it's free, it's organic. Alam mo yun, mas makakasave ka pa ng pera. And at the same time, you're helping your body to be more extra healthy. You're helping your body to live longer. You're helping yourself. Yun yung punto talaga ng fasting. Hindi sinasabing mag-restrict ka. Mag-fast ka lang. Give time na yung body mo makapaglinis ba, kumbaga. Give time sa body mo na makahinga. Yes, let your body breathe, your system breathe. Kasi masyado na siyang clog, barado sa sobrang daming pinanlalagay mo sa kanya. Yun lang yun talaga siya. Hindi siya deprivation. It's really about cleansing. Alam mo yun, yung, di ba kita mo yung, for example, yung bahay mo. Bahay mo punong-puno ng gamit. Di ba ang gulo-gulo? Pati yung utak mo magulo. Parang ganyan din yung katawan natin. Apektado yung mood natin pag hindi nakakahinga yung katawan. Kaya nga talaga, nakakabait po ang fasting. Mag-iiba talaga yung pananaw mo sa buhay. Dahil hinayaan mo na linisin ng katawan yung sarili niya. Ngayon, mas makakahinga ka na mabuti. Ngayon, mas kalmado ka na. Ngayon, mas clear ka ng mag-isip. Ngayon, mas, feeling confident ka na towards yourself. And yan yung number one na rason bakit mag-change ang iyong ugali. Kasi hindi ka na bugnutin eh. Hindi ka na barado, nakakahinga ka na. Yeah. So, eto, kwan lang to. Continuation lang ng ating episode yesterday. Still, I will be forever promoting intermittent fasting because this is what we need to understand in order for us to take our power back, in order for us to thrive at makakontribute sa community
kailangan talagang we go back to ourselves first. Kasi we can only give what we have. So kung wala kang clarity sa sarili mo, don't expect na may clarity kang mabibigay sa community, sa pamilya mo, sa kapwa-tao mo. We can only give what we have. So cultivate that beauty within you first, goodness, and groundedness, para yun din yung mabigay mo sa iba. Alright? So that's it for today's episode. I'll catch you on the next episode. This is E, and this is the podcast. Have a pleasant day ahead. Carpe diem, namaste, and hiraya manawari. Much love!